So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another full review tayo ngayong ng isang entry level or budget smartphone today, which is the Infinix Hot 50i. Maganda pa kaya to ngayong 2025? Tara mga J-Vlog, check natin. Then mga ka-J-Vlog, papasensyahan nyo na ngayon lang natin ma-review ang Infinix Hot 50i. I know na-purchase ko to last year nung 2024, late 2024. Pero ngayon ko lang siya na-review. So super busy kasi. Pero inuunti-unti rin naman natin bumalik na sa facing ng mga review units ng Android and iPhones. So hindi tayo parati focus sa Green Hills. Ano natin yan, if-facing ulit natin, ibalik lahat ng i-review natin ngayon. Marami tayong device na pwede natin reviewin, mga luma, mga bago, at yung mga throwback series. Yung iba na ina-excite ulit yung balik yung throwback series, so babalik ulit natin yan. So for today, ang topic natin is the Infinix Hot 50i. Isa tong entry level or budget smartphone today na pwede natin ma-purchase of course sa market. Meron siyang meron siya mga iba't ibang variant. Meron tayong 4GB 128 and 4GB 256. And ang maganda dito, pag binili nyo to sa official store ni Infinix sa Shopee, there's a possibility na makuha nyo to ng below SRP. Yung akin kasi, yung review unit natin is a 4GB 128. Nakuha ko to ng 4 plus lang sa Shopee. I think ang SRP nito is sa 5 plus. Medyo magulo kasi ang pricing ng Infinix, lalo na pag bibili nyo sa online is mas mura siya. Pero kung bibili nyo to sa mall, there's a possibility na 5 plus po ang presyo nitong Infinix Hot 50i, the 4GB 128 and the 4GB 256. Pero yun, again, pag bibili nyo to sa official store ni Infinix sa Shopee, makukuha nyo to ng mas mura. At kung interested kayong i-purchase ang Infinix Hot 50i, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang mga J-Vlog. So yun nga, at yung color na napili natin, na nag-decide ako i-review is yung color green, which is okay rin naman tong color na to be honest mga J-Vlog. And yung design niya is medyo bago or medyo different when it comes doon sa Tecno na Spark 30 series. Kasi yung Tecno Spark 30 series is nasa circular camera module, pero dito kay Infinix medyo iniba nila, di ba? Kasi last year parehong-pareho yung design ng Infinix sa Tecno. So maganda na nag-transition si Infinix sa mas different kumbaga na design compare sa Tecno series kumbaga. Next mga ka-J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features na pwedeng ma-offer ni Infinix Hot 50i. Unang-una sa display. Yung display nito malaki, 6.67 inches. At ang maganda dito sa smartphone na to is below 6K, minsan below 5K. Makukuha nyo, naka 120Hz. Yung kanyang resolution na HD plus 720p is okay yan. I think yan rin naman yung perfect na resolution when it comes to ganitong mga price range ng smartphones. So nakakatuwa na sobrang mura na ng smartphone na to and nagbigay sila ng faster or smoother refresh rate. Kasi yung ibang nakikita kong brands na ganito kamura, parang get up or there's misleading yung yung ibang 120Hz. Isa-set nyo yon sa settings, nakalagay up to. Walang option talaga na 120 mo isa-set. Up to. Pero dito sa Infinix Hot 50i, nakaset talaga siya sa 120Hz. So, syempre, malaking tulong din yung mas mataas sa mga refresh rate when it comes sa gaming, for smoother navigation, pag nagso-social media kayo. Next, sa kanyang RAM at ROM. RAM at ROM, for me, is very reasonable, especially the storage, 128 and 256. And sa ganitong presyo na 5,000 pesos, 4GB is okay rin naman. Rin naman siya, at least minimum na siya. Minimum nyo na pwedeng makuha 4GB of RAM. Kasi, yun nga, pag binili nyo to sa online, magiging 4 plus na lang siya. Mas mura na siya kumbaga. Tapos, bumabagay na yung RAM niya sa ganong price segment. So, nakakatuwa rin na 256GB sa below 6,000 pesos ay sobrang sulit. Bibihira pa lang ang mga smartphone brands ang nag-o-offer ng 256 sa ganitong mga presyo na smartphone. Next, yung chipset niya. Yung chipset is very common sa mga ganitong price range rin na budget smartphone. MediaTek Helio G81. Ang GPU niya is Mali G52. So, ito, nakapag-game test na ako sa Infinix Hot 50i. Nakapaglaro rin naman tayo.
ng mga modern games or yung mga popular games today tulad ng ML, COD, Firelight 84, and Honor of Kings. Playable naman sila dito sa Infinix Hot 50i. No problems naman. Wala namang mga malalang frame drops. Na-handle naman sa mataas na settings. Pero ito, yung chipset na to is minsan hindi siya optimized sa mga ibang games tulad na lang sa COD. Wala tayong settings for the graphics na high settings. So medium pa lang. Pero hintay-hintay lang kayo, baka magkaroon din ng option or support sa high settings ng COD sa MediaTek Helio G81. So medyo bago pa kasi itong chipset na to sa market, di ba? And iyan na rin yung nilalagay nila sa mga ganitong murang smartphone na 4G, usually G81 and G81 Ultra. So chipset is fine, especially when navigating, hindi naman po siya mabagal gamitin. Next yung camera. Camera is solid, 48 megapixel. At mamaya magpapakita rin ako ng mga photo samples ng Infinix Hot 50i. At maganda rin, malinaw naman itong smartphone na to mga J-Vlog. For a budget smartphone, very reasonable yung mga offer niya na camera. Lalo na pag nagtitake kayo ng photo, tapos titignan sa gallery, parang nagpa-process pa siya or mas pinapa-enhance niya pa automatically yung mga images nyo. And the video itself is okay rin naman. Resolution is Full HD 1080p. So, wala siyang support sa 60Hz, pero hanggang 30fps lang yung support niya sa Full HD+, ay sa video camera. Next sa speakers. The speakers is dual stereo speakers. So, malakas din naman yung speakers na ma-offer ng Infinix Hot 50i. Ano nakakatuwa rin, I know sa mga ibang brands, hindi pa rin nag-offer yan ng dual stereo speakers, lalo na sa mga ganitong presyo na 4 or 5,000 pesos. Yan din yung huge advantage ni Infinix Hot 50i sa mga ibang competitors niya. Yung kanyang loudspeakers. Kumbaga, pag maglalaro kayo dito, hindi madidistort yung sound kahit na matakpan nyo yung nasa baba kasi meron pang isang speaker doon sa earpiece. So, okay rin naman yung loudness niya and especially the bass quality is fine. At ang pinakalas mga J-Vlog sa battery. Sa battery is 5,000 mAh battery capacity with 18 watt fast charging. For me, the 18 watt fast charging is the minimum na rin na pwede nating ma-offer. Or at least, iba pa nga is 15 watts. Sa kanyang fast charging rate na ganyan is mafu-full charge nyo rin naman ng few hours ang 5,000 mAh battery. When it comes sa mga smartphones today, always consider din yung presyo. Kung bagay din sa specs. Yung 18 watt fast charging, again, ulitin ko, I think yan na rin yung best option to go when it comes sa mga rate ng charging sa ganitong presyo. Tapos pa mga nasa 6, 7, or 8, usually 33 watts na talaga the best options din. Pero okay, iba kasi na na smartphone brands sa ganitong presyo na 4 to 5, iniiba pa nga in-offers 10 watts di ba? Kaya maganda rin na binigyan to ni Infinix ng fast charging, at least fast charging, di ba? So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Infinix Hot 50i. Sana po nakatulong tong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo mag-purchase na itong smartphone na to. Explore natin yung design at build quality na itong Infinix Hot 50i. So ito nga smartphone na to ay merong matte finish sa likod, plastic material, dual rear camera system tayo dito with flash. Ayan yung flash niya. I don't know kung ano itong isa dito. I think sensor siya eh. So 48 megapixel camera siya. Ang ganda ng design din ng Infinix Hot 50i. Maganda rin na iniba nila to sa trend ng Tecno na circular camera module. Tapos dito sa frame niya is matte finish din siya overall. Slim naman siya, very lightweight. Tapos sa gilid niya dito sa right side is yung power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayo dito speaker grills. So, secondary speaker grill siya. So, dual stereo speakers to. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, at yung speaker grills na isa. At ang maganda dito, pag bibili kayo nito out of the box is naka na siya. Screen protector na po itong smartphone na to. So, malaki rin yung screen nito with 120Hz screen refresh rate si Infinix Hot 50i. So next, explore natin yung camera app ni Infinix Hot 50i.
So, ayan, dito tayo ngayon sa AI camera mode niya. So, meron tayong settings dito sa taas. Ayan. So, meron tayong watermark dito. Yung pwede natin lagyan ng watermark niya. Yung merong phone model sa baba natin mga photos. Meron tayong 48 megapixel mode for more high definition photos. Meron tayong flash, aspect ratio, and filters. Meron siyang zoom, 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo. Sa video naman, meron siyang resolution up to 2K resolution na 30 FPS. Meron tayong short video. Sa beauty mode naman, meron tayo sa rear camera rin yan. Portrait mode for background blur at meron tayong super night for low light shots. Sa front facing camera naman, ayan, hello. Meron tayong video rin sa front facing camera na 2K video recording din ang support. At yung short video niya ay supported din sa front-facing camera. Siyempre, ito rin yung pinaka-importante sa front-facing camera is yung beauty mode. Meron din tayong portrait mode for background blur sa front-facing camera. So yun mga ka-J-Vlog ang camera app ni Infinix Hot 50i. So yun mga ka-J-Vlog ang ating full review dito sa Infinix Hot 50i. So I know late na siya i-review. Ngayong na-release siya last year eh. Pero i-review natin nga siya based ngayong year 2025. Especially available pa rin naman siya sa market. Ang tanong, Lods, maganda ba ang Infinix Hot 50i purchase ngayong 2025? The quick answer dyan is yes. Especially pag nakuha nyo ito ng 4 Plus. 4GB 128 sa halagang 4 Plus. Yung chipset again is okay yan. Don't expect too much sa G81. Sa mga gamers out there dyan na solid talaga sa gaming, always prioritize your budget din. Syempre, pag gusto nyo talaga ng sobrang smooth, maganda yung speakers, syempre dagdagan nyo yung budget nyo. 4,000 pesos, magreklamo pa ba kayo na maganda rin naman yung specs na ino-offer niya sa ibang parts, sa ibang part. Hindi focus nito is gamers. Focus niya is for mga casual users din. Na nagi-games. Kumbaga yan, ML, COD, kayang-kaya naman i-handle. Genshin kaya nito, lowest settings, fine naman niya, may mga frame drops pero playable siya. Meron kasi ako nakikita sa mga comment section na nagreklamo sila sa performance din ng Hot 50i when it comes sa gaming. Again, hindi po for gaming itong smartphone na to. Always look yung chipset G81. Yung chipset niya is okay yung performance sa mga games. Pero kung isa-set nyo to sa, kung maglalaro kayo ng mga sobrang bigat na laro, expect nyo, ano yung expectation? 4,000 lang itong smartphone na to, di ba? At least si Infinix Hot 50i, sa kahit ganito mura, nakakapag-play pa rin siya ng mga popular games today. Hindi naman, chipset lang tinitingnan ng mga ibang consumer. Siyempre, tinitingnan nila iba is yung performance din na sa di ba? Sa display, sa design. When it comes sa navigating, opening of apps, wala namang mga delay na may experience tayo dito sa Infinix Hot 50i. Okay rin yung camera nito, to be honest, malinaw. Kung makikita nyo rin naman sa mga photo samples natin kanina, okay rin naman ang offer ng camera ng Infinix Hot 50i. Again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo mag-purchase nitong smartphone na to, yung link ng kanyang product yung link ng product na to nasa description box. I-check nyo na lang para hindi kayo mahirapan. I-add to cart nyo na. Sobrang mura na lang neto, especially pag meron pa kayong voucher sa Shopee, baka makuha nyo pa to ng super duper bagsak presyo doon sa site na yan. So, kung interested kayo, i-check din ang game test unboxing ng Infinix Hot 50i. I-check nyo na lang po yan dito sa channel.